Si Coach Eric Spoelstra nag-agree sa $120 million sa loob ng 8 taon na contract extension. Ito yung pinakamalaking kontrata ng isang coach sa history. 77% ng mga NBA players ngayon, mas mataas pa rin ang kontratang makukuha ni Coach Eric kada taon. Ang dating may hawak ng record sa may pinakamataas na kontrata bilang coach ay si Coach Greg. Nasa $80 million sa loob ng 5 taon. Susunod sa kanya si Monty Williams ng Detroit. $78 million or higit pa sa loob naman ng 6 na taon. So, hindi naman ibig sabihin na mahaba yung taon ng kontrata, safe na ang isang coach. Pwede siyang i-fire doon. Pero makukuha lang niya ang kontrata na yon kung ipa-fire siya. Kaya nga sabi ng iba, mas gugustuhin ng ibang coaches na ma-fire kesa sila mismo ang mag-resign dahil hindi nila makukuha yung pera sa kontrata. Si Coach Eric din ang isa sa pinakamatagal na coaches ngayon at matagal na rin siya sa organization ng Miami Heat. Nakadalawang championship na siya, multiple finals appearance, yung 2006 kay Pat Riley yun. Kasama din siya sa top 15 coaches sa NBA history. Ang isa sa may pinakamaraming panalo din sa liga. Sa top 15 best coaches sa history, 3 doon so far ang active sa ngayon. Yung iba kasi wala pang contract sa ibang team tulad ni Doc Rivers. Ang may pinakamataas naman na winning rate sa mga coaches sa top 15 na yon si Steve Kerr, 68.7%. Expiring contract na si Steve Kerr ngayon. Nabase naman sa kanya, tiwala pa rin siyang i-retain siya ng Golden State or papipirmahin ng kontrata. Pero so far, nag-i-struggle yung team niya. Ito kasi yung pinagkaiba ni Coach Eric Spoelstra kay Steve Kerr sa narrative. Nag-champion ng 2 beses si Coach Eric na meron siyang Big 3, LeBron, Wade at Bosh. Nakapasok din siya ng finals after nun. Ang iniintay na lang kung magcha-champion siya ulit. Si Steve Kerr naman, di umano dito siya talaga masusubok dahil ang narrative sa kanya nung dumating siya sa Golden State noong 2015, buo na ang core player ng team. Stable na sina Steph, Clay at Draymond. Nasa prime na yung tatlo. Sa narrative, si Mark Jackson pa rin ang nagbuo ng lineup or dynasty ng Golden State, tinuloy lang ni Steve Kerr. Sabi nga ni Andre Iguodala, si Mark Jackson yung ultimate player at paborito niyang coach. Ilalagay kanya sa best position. Since nawala si Mark Jackson sa Golden State, hindi na ulit siya naging head coach. Ang dahilan nun ay mismo kay Joe Lacob ay ayaw ng ibang member ng Golden State kay Mark Jackson. Ito yung front office. Hindi maganda ang atmosphere ng ibang executive sa kanya. Kaya napilitan silang palitan. Rookie coach noon si Steve Kerr at naging GM pa siya noon ng Suns. Andun pa sa lineup na yun nung dumating siya si Andre Iguodala, David Lee, Andrew Bogut at saka si Harrison Barnes. 2 taon na siya sa Golden State noon. Nag-average siya ng 9 points at 4 rebounds per game. Quality minutes ang binigay sa kanya ni Mark Jackson. Sa masusubok si Steve Kerr kung kaya niya mag-develop ng player katulad ng ginawa ni Mark Jackson outside kina Steph, Draymond at Clay, parang nagawa naman niya yun noong nakaraan, si Jordan Poole. Naging question kasi kay Steve Kerr yun kung kaya niya mag-develop ng player dahil kay Jonathan Kuminga dahil sa nangyaring last game sa Nuggets. Kasama pa doon na player na nag-question sa kanya si Moses Moody. Yung kanilang second overall pick na si James Wiseman, bukod sa injury na nakuha niya dati, hindi rin siya nagamit bilang isang foundation ng team. Si Wiseman naman hindi rin masyado nagagamit ngayon sa Detroit. So technically drop bust siya. Si Coach Eric Spoelstra naman nakakagamit ng mga undrafted player na nagiging vital piece ng lineup na Miami. May sinabi pa yung isang analyst na yung mga scout aware sa NBA na kapag binitawan ng Miami ang isang role player or hindi nila habulin, may rason yun. Na overperform ng role player na yon or nalagpasan niya yung expectation ni Coach Eric kaya lumalaki din yung contract. Ito yung sinasabi ko na dating kapag yung isang undrafted player umalis ng Miami, naiiba yung game nila. Si Max Strus, ganun pa rin ang game niya dito sa Cleveland. Pero kung hindi dahil kay Coach Eric at sa Miami Heat, malamang matagal na siyang wala sa NBA. May katandem din si Coach Eric dito sa kanilang organization, si Pat Riley. Si Steve Kerr naman, katandem niya ngayon si Mike Dunleavy Jr. ang bagong GM. Dati si Bob Myers. So malaki ang ipinasok na pera ni Bob Myers dahil sa mga napili niya sa draft at dahil din dati kay Mark Jackson. So GM pa rin ang pipili ng player sa lineup base din sa recommendation ng coach.
Si Bob Myers at si Mark Jackson halos sabay na pumasok sa Golden State noong 2011. Sa ngayon, may dinidevelop naman si Coach Steve Kerr na rookie. Mahirap nga lang yung sitwasyon niya ng Golden State dahil halos katulad na sila ng Lakers. Win now situation dahil malaki na ang market nila. Maliit na ang option para sa rebuild.